And for my best magazine show, Top 5 Mga Kwentong Mark Logan aired every Saturday on TV5. 4:30 po ng hapon siya. So, this is my second award to be Best Magazine Show host and Best Magazine Show for my show. And I have my deputy here, Terence, to tell you about winning again for D1 12:06 AM. Ito. Kabit ko muna sa kanya yung mic. All right, okay. He is also the head of my creatives and social media. Yes. We would like to thank, of course, the second Southeast Asian Premier Business and Achiever Award for bagging the best teleradyo station, D1 12:06 AM. Maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat din po sa suporta at pakikinig ng aming mga audiences dito sa Pilipinas at sa abroad. Yan. Patuloy po kami magpapalakas sa D1. Bilang station manager naman po ng D1 ay palalakasin po namin ng mga kapakipakinabang na mga programa na ihatid sa inyo ng D1 12:06. Nais kong pasalamatan ng personal sila Visual. Maraming salamat. Love na love ka namin. Thank you so much. At maraming salamat din po sa aming President and CEO, Mr. Jimmy Policarpio, sa pagbigay sa amin ng ganitong klaseng platform para maibigay namin yung entertainment, music, all-in-one, AM and FM combined. Sir Jimmy po ang CEO din ng IBC 13. Yes. Siya pong namamahala rin sa D1 12:06. Thank you so much. Ayan po. Sir, alam ko po na hindi po ito yung first time nyo makareceive ng award. So, pwede nyo po bang sabihin sa ating mga viewers na kung ano po ang pinagkaiba ng Southeast Asian Premier Business Achievers Award? All I understand is medyo lumalaki yung pamilya ng ng pagbibigay ng award na ganito sa amin. So, it's really an honor, lalo na Southeast Asia na, no? So, lumabas na siya ng Pilipinas. Kaya lalong mas masaya, lalong mas marami kaming, marami tayong natutulungan dito. Kaliwat kanan, no? So, yun lang po masasabi ko dito. Southeast Asia na po, mabuhay tayong lahat. Ayan po. Sir, alam naman natin na kapag sinabing Mark Logan, talaga naman pong kilalang po talaga. Po. So, sir, gusto ko lang pong malaman kung ano po ang sikreto ng isang Sir Mark Logan. Actually, I began doing this as a parang senior manager ako for news operations. Nagkataon lamang na nag-newscast ako, may segment nung time na yon with ABS-CBN at kinalakihan mo na ako. So, Ayaw po, talaga naman. So, 28 years ang mga kwento ni Mark Logan. Yun po isang racket lamang for Mark Logan. Ang tunay na trabaho po ni Mark Logan ay head some news people. So may mga reporters po akong inaalagaan before. So I assigned them to their daily job. Katulad po nila Doris Bigornia, kung maalala nyo, yung pong namayapang si Mario Dumawal, si Dayan Castilla, sila po mga hawak ko before, way back in ABS-CBN. Ngayon po, I'm doing something else. I had an optional retirement, early retirement last year from my beloved ABS-CBN. And then, sabi ko magpapahinga na lang ako, ayoko na sanang mag-media. Pero ang dami pong mga opportunities na dumating. Tulad na lang po ng being station manager of D1. And then I was also offered a job for TV5 na gusto pa nila ng more of kwento. So, it's top 5 mga kwentong Mark Logan na. Ayan, talaga namang sobrang talaga. Kapag sinabi Mark Logan, talagang sobrang kilala po talaga. So, muli, sir, pwede po ba nating banggitin yung nyo po kung paano po kayo nag-e-ender sa mga news niyo po? Okay. Okay po. I do my extra on my news or my top 5 mga kwentong Mark Logan. Ayan. So, ganito siya ginagawa. Hanggang sa susunod na kwentuhan, ako ang inyong pambansang pantagalumay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay. Pagaanin ang tip ng buhay. Ako ang inyong si Kaka Mark Logan po. At ito, ang top 5 kwento. Thank you so much, sir. Thank you po.